Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Matapos mai-wheelchair at itakbo sa ospital dahil sa health emergency itong abogado ni Duterte. Abay to the rescue itong si Roque at Panelo na gustong maging abogado ni Digong sa ICC para sureball daw ang panalo at para maibalik na ang dating Pangulo sa ating bansa na todo suporta naman ni Cayetano. Kaya naman buwelta ng isang matapang na political analyst. Si Senator Alan Peter, huwag niyong kalimutan, Vice Presidential candidate ni Digong. Ikalawa, naging Secretary of Foreign Affairs. At nung siya ay nagsalita sa United Nations, ay dinipensahan niya yung tokhang. Medyo nakakahiya, no? Sa United Nations, dinipensahan mo ang crimes against humanity. Tapos, siya rin ay naging speaker ni Digong, no? Kaya medyo nakatali yung kanyang sikmura. Pero ngayon ay mukhang kasama siya sa hahatulan. Not necessarily dun sa korte ng ICC, pero sa hahatulan siya ng mamamayang Pilipino. Hahatulan siya ng mga biktima. No? Ang dami niyang sinasabi sa due process, sa human rights, etc. etc. No? Katulad ng sinabi ko sa kanya kanina, baka mali siyang mensahero. Sana sa mga susunod na mga eleksyon ay makahanap naman tayo ng mga kandidato na naniniwala sa higher purpose, naniniwala sa prinsipyo, at handang isakripisyo yung kanilang political calculation para dito. Alam ko, nagbo-volunteer, biglang nag-parachute doon si Harry Roque, no? Biglang nag-parachute. Pero sabi ni Panelo, sino? Hindi ko siya kilala eh. Mukhang kailangan ayusin muna nila yung kanilang alitan. No? Medyo nahalata. Dahil si Panelo, ang dami ring pinapile ng mga kaso, no? Sa Supreme Court. Ang tawag ko sa kanya, professional filer. Unfortunately, parang wala pa siyang naipanalo. At dahil nga sa pagiging arrogante ng mga Duterte na panay mura at paninisi sa ating Pangulo, lalo na itong mga alipores ni Duterte na naniniwala na the best president umano si Duterte. Abay heto at binira ang yabang ng pamilya Duterte. Hindi ko kayo maintindihan kung ano pa yung pinaglalaban nyo. Mismo siya na inaamin niya na mali yung ginagawa niya. Inaamin niya na siya mismo inaamin niya. Natatanggapin niya yung lahat ng mali na ginawa niya. Dahil daw para sa ating bansa. Like Panelo said, lokohin mo lelang mo. Huwag niyo kakalimutan, si Duterte sinurrender niya ang buong Pilipinas sa China. Tapos hindi lang yun, no? dahil kay Duterte, lumawak at dumami yung mga pogos at yung mga kriminal na pumunta dito sa ating bansa. Tapos idagdag mo pa, yung mga korupsyon at kalokohan na ginawa niya. At yung pagtaas ng bilihin dahil sa kanya. Kaya sa mga nagsasabi na best president daw siya, please naman, paano naging best president yan? Dahil sa kanya tumaas ang bilihin. Dahil sa kanya, marami mga cronies niya ang nakinabang habang tayo ang nagbabayad ng mga utang na ginawa niya para sa kanyang mga kaibigan sa China. Kaya pwede ba para sabihin yung best president, paano naging best president yan? At sa pagsabi ni Sara Duterte na hindi daw ang mga Duterte ang problema ng bayan, actually, kayo nga ang problema ng bayan. Kasi po, mga korap kayo, mga mamamatay tao kayo, at abusado kayong lahat, at inaabuso nyo yung kapangyarihan nyo. Kasi si Kitty Duterte at saka si Baste, alam natin na addict din sila. Si Duterte din mismo nagdodroga fentanyl. Tapos sasabihin nyo na, si Duterte bakit natin binigay sa ibang dayuhan? Binigay natin dahil kriminal yan. Sabihin nyo ngayon na nawala ng soberenya ang Pilipinas. Hindi po nawala ng soberenya ng Pilipinas. Isang tao po yan, si Duterte, hindi Pilipinas. At ang Pilipinas ay hindi lang si Duterte. There's 120 million of us. At yung 120 plus million na yan, okay, marami siyang pinatay. Yan po ang ipaglaban natin. Yung mga maliliit, yung mga mahihirap, yung mga biktima. Yan ang paglaban natin. Hindi yung mga makapangyarihan na tulad ni Duterte. Kayo naman mga iba sa inyo, nagpapalakpakan habang nagkukwento siya sa mga pinatay niya. Ano nangyari sa atin? Sa wakas at binunyag na ni General Torre ang mga kabalbalan ng mga alipores ni Duterte, lalo na ang kanilang panggugulo sa ating bayan at ang pangbabastos sa ating Pangulo. Si former PRRD is simply, from start to finish, parang iisa ang kanyang demeanor. Parang nakita mo naman, he is an old man and hindi mo the mood changes, wala gaano eh. Parang hindi mo makita sa mukha niya yung mood changes eh. Pero yung sa mga nakapaligid sa kanya, talagang combative ever since, especially Hanilet sa kanyang anak. Combative talaga yun ever since. Right at the very start, combative yun, mapang-insulto, and trying to intimidate us into submission. Well, hindi talaga ubra eh. Kasi at the end of the day, alam niya na, pupusahan ko si Mijaldea, pupusahan ko si Delgra, paalisin ko yung mga generals. Kung kailangan siya, ibitbitin ko physically. Bibitbitin mo siya physically papunta sa plane. And it won't look good pareho sa amin. It won't look good. Sa akin, masama. Sa kanya, masama rin yun. Physically, sa kanya, masama rin. And that will be very, very bad also to Hanalet and Kitty na isa subjection sa ganung physical confrontation and, physical contact na. Kaya nga, right at the start, hanggang sa matapos, wala talaga akong order na hawakan si former PRD, kundi yung
isang PSG lang na naka-assign sa kanya na talagang yun talaga ang kanyang bodyguard ever since, na talagang nakadetail sa kanya para siya ay alalayan. Ready rin na pag mag-land ka talaga sa Davao, ito rin sasalubong sa'yo, pupuntahan ko na lang yan, liliparan ko na lang ng aeroplano yan, and then I'll go there also to effect the arrest. Mag-iiba siguro ang picture dahil syempre Davao yun eh. Talagang naunahan lang siguro talaga sila ng forces. At saka, tama rin ang ating assessment na hindi siya makagenerate ng malaking crowd dito sa Manila. Hindi, I don't think, or anywhere else, except in Davao maybe. Kahit na sa Davao nga rin eh, for all they know, baka ang mga agents is taga Davao rin or what, di ba? Hindi nila malaman yun. Anywhere in the Philippines, I don't think that they can find attraction. Pagod na ang tao eh. Tsaka nakakita naman ng tao ang totoo at anong tama eh. Di ba kahit na ngayon, ang survey, lumalabas nationwide, hindi sa dahil ako lang sasalita, pero mas marami ang pabor. Mas marami ang pabor sa kanyang aresto kaysa sa kalaban. Maingay lang yung kanyang mga supporters. Ang mga supportive sa action ay mas marami. One of the things na kasi unang-una naapektuhan mga anak ko eh. Pati sila parang nagkakaroon ng mga self-doubt. Although kasi nakikita na sa social media, binibira yung mga social media ng mga anak ko. Dinala ko sila sa isang mall. Magkasama kami, pinag-mall ko sila. Eh bakit marami naman nagpa-picture sa akin na nagsasabi na idol nila ako? So gusto ko ipakita sa mga anak ko para to allay their fears na talagang most hated man nga ako as pictured by this DDS. Na marami nagpa-picture sa akin na, yan mga anak ha, marami tayong supporters, hindi lahat ay galit sa atin. Mas marami actually ang mga tahimik lang ng mga taong sumusuporta at naniniwala na tama ang ating ginawa. Kasi tama naman talaga ang ginawa. Always respect the court processes. The courts will always be, the decision of the courts will always be respected. Yan ang pinaglalaban nga natin eh. Kaya nga hindi ako naniniwala sa kanila na kahit anong sabi nila, wala jurisdiction, etc. Ito na yung process eh. Maliwanag ang sinasabi ng Interpol eh. At maliwanag ang presidente natin. Hindi man tayo nagko-cooperate sa ICC, pero pag may request ng Interpol, magko-cooperate tayo. So the Interpol requested, we obliged. Matanda na ako sa serbisyong to eh. Mas may nakita pa akong mas irate pa kaysa sa kanila eh. Kaya wala na yun. It's, kahit ano pang sabihin nila, I didn't allow it to affect us during the operation. Including kahit yung mura ni Hanelet, yung kay... Natural lang yan, maintindihan natin dahil siyempre, pamilya nila yan eh. Wala namang masaya. Kaya nga palagi yung sinasabi din sa mga pulis ko eh. Alam nyo, yung sinasabi ng police is neutral, hindi totoo yun. The police is never neutral. Kaya nga sa kanta pa lang natin eh, di ba? Yung sabi natin dyan, kriminal aming kalaban, mamamayan paglilingkuran. Hindi neutral doon, may kalaban ka. In almost all police intervention cases, may aarestuhin ka dahil may didepensahan ka. So, yung arestuin mo na yun, yung pamilya nun, wala yun, sigurado galit sa'yo yun. Walang question that Duterte is a duly constituted authority because he got 16 million votes in 2016. However, the orders may be questionable. Pero if you're a policeman, are you in the position to question the order of the commander-in-chief? Diba? So may kuwang kaagad yan eh, pwede na kaagad sabihin dyan na kung ano man nagkamali ang ginawa ng mga polis, eh, pinangako niya naman na siya ang bahala eh. Di ba? Siya ang nangako na siya ang bahala for so many times, for several times. Paulit-ulit yan, akong bahala kayo dyan. Isipin mo naman yung sasagutin niya raw. Kahit na joke only, sinasabi niya joke only. Pero at the end of the day, we can always, these people who followed him, marami dyan, apilitan talaga. They can always invoke, to some extent, Article 12 of the Revised Penal Code, exempting circumstance. Hindi justifying ha. Sa duty kasi ang justifying eh. Article 11 eh. Doon, exempting eh. They are under duress. Kasi may mga times before na, pag hindi ka sumunod, di ikaw ililista. Ikaw ilalagay sa listahan at ikaw sasabihin na protector. At ikaw rin papatayin. Huwag nila sabihin na hindi. Template kasi, magkaiba talaga ang template ni former PRRD. Iba ang template niya kasi sa template ngayon eh. So, well, choice na yun. Malakas ang loob niya. He thought that what worked in Davao will work for the whole Philippines. And sometimes it's questionable, did it really work in Davao? Kasi naging regional director ako dun eh. Merong nagtatrial na 2 case na hinanap namin sa aming SIRAS ay hindi nakarecord sa SIRAS. Ano yung SIRAS? Yung crime database namin. Pero on trial, so saan dumaan yun? Ba't hindi nabilang sa statistics yun? I do hope that our people will understand, the Filipino people will understand na ito ay trabaho lamang. At ang ating ginagawa na law enforcement ay para sa lahat, sa kabutihan ng lahat. Naniniguro tayo na lahat ng ating ginagawa ay within the bounds of the law. Kontra nga natin ang EJK. Kaya nga, ito, may question ang EJK na ang ating mga kababayan gusto kong emphasize. Palaging napakarami ng misinformation. Una, Interpol. Ang Interpol ay Pilipino po yan, ang nandito sa Pilipinas. Ang representative niyan ay si Major General Alcantara, retired. Tapos, yung sa ICC side naman, para bang foreigners ang mga ganito-ganito. Teka muna, dapat maintindihan ng ating mga kababayan na ang complainants doon sa ICC ay mga Pilipino rin. Yung mga Pilipino na nawalan na ng pag-asa nung panahon ni former PRRD na makakuha ng hustisya dito sa justice system natin. Kasi nga, sitting senator, ex-justice secretary, nasa kulungan nga eh. So,
how can they trust the system to be mindful of them na ang naging policy nga itong mga kamag-anak nila ay napatay. So they went to the ICC at tapos sana maintindihan din natin mga kababayan, naghahanap tayo ng judge, ng korte na neutral. Oh, what can be more neutral than the ICC? Eh, ang mga tao dyan, mga foreigner, wala namang pakialam, hindi naman tatakbong congressman o senator dito sa Pilipinas yan. So, ngayon, I think it's also time for the former president to prove himself to be innocent of the charges leveled against him by these people na pumunta sa ICC. Why all the drama? Most importantly, violence is never a good option. Isang konstitusyon, isang bansa, doon lang tayo. And always stay within the legal processes. So we emphasize palagi.